Ang bote ng brandy ay halos walang laman at ang paningin ni Calix Cali Alcantara ay lumabo na sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi. Isang linggo. Isang buong linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Sandy, ang babaeng pinaglaanan niya ng bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang babaeng ipinagmamalaki niyang magiging asawa. Iniwan siya nito, hindi lang sa altar, kundi sa isang bungkos ng gumuho niyang pangarap at isang bahay na puno ng mga alaala na ngayon ay tila nanunuya sa kanya. Nahulog ang tingin niya sa isang maliit na velvet box na nakapatong sa salamin ng mesa, walang laman. Ang singsing, ang engagement ring na meticulously niyang pinili, ang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig ay nawawala. Hindi niya alam kung kinuha ni Sandy o kung nawala lang sa gitna ng kanyang kalasingan. Ang bawat paghahanap ay nauuwi sa mas matinding sakit. Ang The Legacy City, Tiki at Legacy, ang restaurant na itinayo ng kanyang ina, ang kanyang pinakamahalagang pamana ay unti-unti nang namamatay. Ang bawat upuan ay walang nakaupo, ang bawat kagamitan ay natatakpan ng alikabok, tila kasabay ng paglubog ng kanyang sariling kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, magwala, ngunit ang tanging lumalabas ay ang pait ng brandy at ang higpi ng kawalan. Sir Cali, may bisita po kayo. Ang tinig ng kanyang katulong na si Aling Nena ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Wala akong gustong kausapin, Aling Nena. Sigaw niya, hindi man lang nililingon ang matanda. Ang sakit sa ulo ay mas matindi pa kaysa sa sakit sa puso. Pero, sir, ang sabi po, tungkol sa singsing, biglang napabalikwas si Cali. Ang singsing? Nang pumasok si Aling Nena kasama ang isang babae, agad nag-init ang ulo ni Cali, isang babae na may simpleng pananamit. Nakalugay ang mahabang buhok at may malaking basket na parang galing sa palengke. Hindi ito ang inaasahan niyang detective o pulis. Sino ka at ano ang alam mo sa singsing ko? Tanong niya. Malakas at may halong pagkairita. Napakagatlabi ang babae. Ako po si Lyra Ramirez, sir. Pamangkin po ako ni Mang Tonyo. Napangisi si Cali. Mang Tonyo, ang sugalero mong tiyuhin, kaya pala alam kong may kinalaman siya sa pagkawala ng singsing ko. Nasaan na ang singsing, ha? Tumayo siya, tila isang leon na handang sumugod. Sir, hayaan niyo po akong magpaliwanag, sabi ni Lyra, halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit may kakaibang kinang na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon. Magpaliwanag? Para saan pa? Ang utang ni Mang Tonyo sa akin ay 50,000 at ngayon nawawala pa ang engagement ring ko na nagkakahalaga ng mahigit 200,000. Sabihin mo sa akin, Lyra Ramirez, anong paliwanag ang sasapat para sa kapabayaan nyo? Ang bawat salita ay may lason nagmumula sa kanyang sugatan na puso. Ibinaba ni Lyra ang basket at dahan-dahan niyang inabot ang isang sako ng bigas, isang buwig ng saging at ilang gulay. Sir, ito po ang unang bayad ni Mang Tonyo sa utang. Kalahati ng kita ko sa palengke ngayong linggo. Nagtawa si Cali, isang mapait at sarkastikong tawa. Ito ang kapalit ng singsing ko, hindi ka seryoso. Sa sobrang galit, kinuha niya ang sako ng bigas at ipinukpok sa sahig, sabog ang mga butil sa mamahaling marmol. Nagulat si Lyra at tila nanikip ang kanyang dibdib. Patawad po, Sir Cali, pero hindi po ako ang may kasalanan. Wala po akong alam sa utang at sa singsing.
Ang boses ni Lyra ay mahina, ngunit may matigas na tono. Wala kang alam, ikaw ang pamangkin niya, pananagutan mo ang tiyuhin mo. Lumapit si Callie kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At hanggat hindi ninyo nahanap ang singsing ko, hindi ka aalis sa pamamahay na ito. Ikaw ang magiging kapalit ng utang at ng singsing na nawawala. Magiging osana ka rito hanggang sa maibalik mo ang pinakamahalagang bagay na naiwan sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka. Osana? Katulong? Sa kanya, ito ba ang kabayaran sa utang ng tiyuhin niya? Ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng sariling maliit na karinderya ay tila biglang gumuho, natabunan ng alabok ng paghihiganti ni Callie. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito ay isang pilit na pagtanggap. Ano? Ang salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig. Isang hiyaw ng pagkabigla at kawalan ng katarungan. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Callie, isang halo ng gulat, takot at pagtutol. Handa siyang lumaban, ngunit paano? Laban sa isang lalaking sugatan at galit na tila nawalan na ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay tila biglang naliko sa isang hindi inaasahang direksyon. At ngayon ay hawak sa kamay ng isang estranghero. Hindi makapaniwala si Lyra sa kanyang narinig. Osana, katulong sa mamahaling bahay na ito. Pakiramdam niya ay isa siyang bihag, isang alipin na binili kapalit ng utang ng tiyuhin niya. Ang init ng galit sa mga mata ni Callie ay sapat para sunugin ang buong pag-asa niya. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Kung ito ang paraan para matubos ang tiyuhin niya, kailangan niyang tanggapin. Wala po akong kaalam-alam sa trabahong ganyan, sir. Mahinang sabi ni Lyra. Pilit na pinatigas ang loob. Nagluluto lang po ako sa palengke. Hindi po ako sanay maglinis ng ganito kalaking bahay. Nginisian siya ni Callie. Kung ganun, matuto ka. Simulan mo sa paglilinis ng kalat na ginawa mo. Tinuro niya ang bigas na nakakalat sa sahig. At huwag kang umasa ng sweldo. Ang paghahanap sa singsing ko ang sweldo mo. Hindi na nakipagtalo si Lyra. Sumunod siya sa utos, dahan-dahang pinulot ang mga butil ng bigas. Bawat isa ay tila pumipiga sa kanyang puso. Ito ang kanyang kapalaran ngayon. Ang kanyang kinabukasan ay nakasabit sa isang singsing na hindi niya alam kung saan hahanapin. Ang apartment ni Callie ay napakalaki at napakagulo. Puro bote ng alak, nakakalat na papeles, at mga personal na gamit na tila walang nag-aalaga. May mga larawan pa rin ni Sandy sa lamesa. Isang magandang babae na may ngiting nakakabighani. Naramdaman ni Lyra ang kurot ng inggit at awa. Awa para kay Callie na tila nawasak ang mundo at inggit sa kagandahan ni Sandy. Sa paglilinis niya, nakita ni Lyra ang iba't ibang gamit sa pagluluto sa kusina, ngunit natatakpan ang mga ito ng alikabok. Halatang matagal nang walang nagluluto dito. Ang mga sariwang gulay at karne sa ref ay puro bulok na. Nabalitaan niya na isang sikat na chef, si Callie, bago siya naging arkitekto. Kaya naman tila isang malaking insulto sa kanya ang makita ang kusinang ito. Sir Callie, gutom na po ba kayo? Tanong ni Lyra pagkatapos niyang linisin ang sala. 8:00 na ng gabi at wala pa rin silang hapunan. Wala akong gana. Sagot ni Callie mula sa kanyang silid, ang boses ay matabang. Ngunit ang amoy ng alak sa buong apartment ay nagsasabing hindi ito totoo. Kailangan ni Callie ng masustansiyang pagkain. Kinuha ni Lyra ang natitirang ingredients sa kanyang basket
ang mga gulay at saging na hindi nagalaw kanina. Kahit kaunti lang, sisikapin niyang makaluto ng isang bagay na makakain. Kinuha niya ang ilang natitirang garlic at sibuyas sa kusina. Nagsimula siyang magluto ng sinigang na bangus. Ang amoy ng sampalok at luya ay dahan-dahang kumalat sa buong apartment, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Sa bawat hiwa ng isda, sa bawat gulay na kanyang inilagay niya ang kanyang sarili. Ang pag-asa na sana ay maging maayos ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Callie mula sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay salubong. Ano ang amoy niyan? Tila nagulat siya. Sinigang po, Sir Callie. Sana po magustuhan niyo, sabi ni Lyra. Inihain ang isang maliit na bowl para sa kanya. Umakyat ang bahagyang usok mula sa mainit na sabaw. Ang kulay rosas na bangus, ang mga dahon ng kangkong at ang hiwa ng siling haba ay tila isang maliit na sining. Nag-alinlangan si Callie, ngunit ang amoy ay tila humihila sa kanya. Dahan-dahan siyang umupo sa upuan, kumuha ng kutsara at tinikman ang sabaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na init ang kumalat sa kanyang lalamunan. Hindi lamang mula sa anghang, kundi mula sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaginhawaan. Hindi masarap? Tanong ni Lyra, kinakabahan. Wala akong sinabi, tugon ni Callie, ngunit mabilis niyang nilantakan ang sinigang. Sa bawat subo, tila gumaan ang kanyang loob. Napansin ni Lyra ang bahagyang paglambot ng kanyang muka. Pagkatapos kumain, medyo nawala ang iritasyon ni Callie. Simula bukas, sasama ka sa akin sa restaurant. Kailangan ko ng tulong doon. At mag-umpisa ka na ring maglinis ng kusina dito sa apartment. Hindi ko kaya ang amoy ng bulok. Nagulat si Lyra. Sa restaurant, isang bahagi ng kanya ay takot, ngunit isang maliit na tinig sa loob niya ang nagsasabing ito ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataon upang mapatunayan ang sarili at marahil isang pagkakataon upang mahanap ang singsing. Kinabukasan, pagkatapos niyang maglinis ng bahay, sumakay si Lyra sa kotse ni Callie. Ang drive ay tahimik. Ngunit ang paghanga sa mga nakikita niya sa labas ng bintana ay nagbigay sa kanya ng panandaliang pagkalimot sa kanyang sitwasyon. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang malaking gusali, halos hindi siya makahinga. Ito ang The Legacy, sabi ni Callie, walang emosyon. Ang lumang restaurant ay tila isang matayog na gusali na unti-unting ginugupo ng panahon. Malaki ito at may eleganteng disenyo, ngunit ang mga pader ay nangungulubot. Ang mga halaman sa labas ay tuyo na at ang signboard ay mayroon ng kalawang. Sa loob, ang mga upuan ay natatakpan ng puting tela, tila isang libingan ng mga pangarap. Ito ang pamana ni Callie, ang kanyang pinakamahalagang alaala, ngunit ngayon ay tila isang pasanin na lamang. Napatingin si Lyra sa pinto ng The Legacy na tila naghihintay na buksan. Isang kurot ng kaba ang naramdaman niya sa kanyang puso. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa loob ng legacy na ito? Pinanood ni Callie si Lyra habang nakatingin ito sa The Legacy. Ang kanyang muka ay puno ng pagkamangha at sa hindi maipaliwanag na dahilan, pag-aalala. Nasanay na siya sa mga tingin ng awa at paghuhusga mula sa ibang tao. Ngunit ang kay Lyra ay iba. Tila nakikita nito ang lampas sa nakalabas na sira-sira niyang restaurant, tila nahihimiga na nito ang lungkot na bumabalot sa bawat sulok. Tara, maikli niyang sabi. Hindi niya gustong maging masyadong sentimental.
Ang The Legacy ay isa na lang ngayon na sugat na patuloy na nagdurugo sa kanyang puso. Nang pumasok sila, sinalubong sila ng katahimikan. Ang dating punong-puno ng tawanan at mga tunog ng pinggan ay ngayon ay parang isang malaking libingan. Ang ilang staff na natira ay nakaupo sa isang sulok, mukhang walang gana at tila naghihintay na lang na magsara ang lahat. "Bakit po parang walang buhay dito, Sir Kali?" Tanong ni Lyra. Ang boses ay mahina, ngunit nagdulot ng iritasyon kay Kali. Dahil wala nang pumupunta rito, dahil nawala na ang gana ng lahat. "Kasama na ako," mapait niyang sagot. Ang restaurant na ito ay para sa kanya. Tinitigan siya ni Lyra, nagtataka. "Para kanino po?" Nag-alinlangan si Kali. Wala siyang balak na sabihin ang kanyang buong buhay sa isang estranghero, lalo na sa isang Osana. Ngunit ang tingin ni Lyra ay tila humihila sa kanya, tila nangungusap na handa itong makinig. "Para sa ina ko," sagot niya sa wakas. Ang boses ay halos pabulong. Pangarap niya ang The Legacy. Siya ang nagplano ng lahat. Lahat ng detalye rito ay gawa niya. Pero namatay siya bago pa man lubusang sumikat ang restaurant. Isang kurot ng sakit ang naramdaman niya sa dibdib. Pinilit kong ituloy ang pangarap niya. Ngayon, parang nag-iisa na lang ako. Naramdaman ni Lyra ang kalungkutan sa boses ni Kali. Napansin din niya ang isang lumang litrato sa dingding. Isang masayahing babae na may kaparehong mga mata kay Kali, nakangiti sa isang kusina. Ito siguro ang kanyang ina. "Sir Kali, nandito na naman po si Mr. Alarcon," sabi ng isang waiter, nanginginig ang boses. Nag-init agad ang ulo ni Kali. Ipinatawag ko ba siya? Bago pa man makasagot ang waiter, isang matangkad na lalaki na may mapanlinlang ng ngiti ang pumasok. Si Diego Alarcon. Ang ngiti nito ay laging nagpapahiwatig ng masamang balak. "Kali, nandito ka pala." Bungad ni Diego, ang boses ay puno ng pambibiro. "Mukhang mas lalong lumulubog ang negosyo mo ah. Sinasabi ko na nga ba hindi ka para sa restaurant business. Mas bagay ka sa mga blueprints at buildings." Napahigpit ang kamao ni Kali. "Wala kang pakialam sa negosyo ko, Diego, at hindi ko ibebenta sa iyo ang The Legacy. Kahit kailan." "Talaga? Ang sabi sa akin ng abogado mo, binabalak mo ng ibenta ang properties mo. Sa palagay ko, ayaw mo lang aminin na wala ka ng pag-asa." Pilyong ng ngiti ni Diego. "Sayang naman, maganda sana ang lokasyon. Bagay na bagay sa susunod kong branch ng Alarcon Empire." Tila dinudurog ang puso ni Kali sa bawat salita ni Diego. Alam niyang may punto ito. Ang The Legacy ay unti-unti nang nawawala at siya mismo ay nawalan na ng gana. Ngunit ang ideya na ipaubaya ito sa kanyang karibal ay mas masakit pa. Nagpakita ng kakaibang tapang si Lyra. "Sir, baka po hindi pa huli ang lahat," sabi niya kay Kali. Ang kanyang tingin ay matapang na nakatingin kay Diego. "Kaya pa po nating iligtas ang restaurant." Napatingin si Diego kay Lyra na tila sinusuri ito. "Sino ang babaeng ito, Kali? Ang bago mong katulong, mukhang marunong magluto ah. Hindi ba't sa palengke ka nagluluto, binibini?" Napatingin din si Kali kay Lyra, nagulat sa tapang nito. "Wala kang pakialam sa kanya, Diego. Hayaan mo akong magluto para sa inyo, Sir Kali," sabi ni Lyra. Hindi pinansin si Diego. "Gagawa ako ng isang ulam na magpapabalik sa mga alaala ng ina nyo. Isang ulam na magpapabalik ng mga customer." Hindi makapaniwala si Kali. Masyado itong ambisyoso.
Ngunit ang pag-asa sa mga mata ni Lyra ay tila humihila sa kanya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang babae na nagbibigay pa rin ng liwanag. At anong ulam naman yan? Tanong ni Callie, tila nagbibigay ng huling pagkakataon. Ngumiti si Lyra. Ang sikreto po ay hindi lang sa sangkap kundi sa pagmamahal na inilalagay mo sa bawat ulam. Gagawa po ako ng adobong pusit na may gata. Paborito po ng ina ko at sigurado akong magugustuhan din ng mga customer. Nag-alinlangan si Callie. Isang adobong pusit? Simple lang iyon, ngunit ang sinabi ni Lyra tungkol sa pagmamahal ay tila tumagos sa kanya. Napaisip siya sa kanyang ina at sa mga pagkaing inihahanda nito. Sige! Sabi ni Callie, isang desisyon na tila lumabas nang wala sa plano. Pero isa lang ang pagkakataon mo. Kung hindi ito gumana, wala nang pag-asa ang The Legacy. Isang matinding pagkabigla ang sumalubong kay Lyra sa desisyon ni Callie. Alam niyang malaki ang panganib. Ngunit ang pag-asa sa kanyang mga mata ay mas nagniningning kaysa sa takot. Tumango siya kay Callie at pagkatapos ay binigyan niya si Diego ng isang matapang na tingin. Tila nagsasabi na hindi siya basta-basta susuko. Umalis si Diego na may ngiting mapanlinlang, ngunit alam ni Callie na nagsimula na ang tunay na laban. At sa laban na ito, mayroon siyang isang kakampi na tila hindi inaasahan, isang babae na galing sa palengke na mayroong pusong mas malaki pa sa kanyang sariling sakit. Isang kakaibang pag-asa ang unti-unting sumibol sa puso ni Callie habang pinagmamasdan niya si Lyra na masiglang nagtungo sa kusina ng The Legacy. Tila isang anghel na nagdadala ng liwanag sa isang nalulumbay na lugar. Ano kaya ang kaya niyang gawin? Ang kusina ng The Legacy ay parang isang higanteng natutulog, malaki, kumpleto sa gamit, ngunit malamig at walang buhay. Para kay Lyra, na sanay sa masikip ngunit masiglang pwesto niya sa palengke, ito ay isang paraiso at isang hamon. Sa unang araw niya, ginugol niya ang oras sa paglilinis. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan, bawat kalderong kanyang kinikiskis ay tila isang dasal, isang hiling na sana'y maibalik ang dating sigla ng lugar na ito. Nang dumating ang oras para lutuin ang adobong pusit na may gata, naramdaman ni Lyra ang kakaibang kaba. Nakatayo si Callie sa isang sulok. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang mga mata ay mapanuri. Bawat galaw ni Lyra ay tila sinusukat nito. Ngunit nang magsimula na siyang magluto, nawala ang lahat ng kanyang kaba. Ang kusina, ang kanyang mundo. Ang tunog ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika, ang halimuyak ng suka na humahalo sa gata ng niyog, ang unti-unting pag-itim ng sabaw dahil sa tinta ng pusit. Ito ang kanyang sining. Hindi siya sumusunod sa isang recipe book. Sumusunod siya sa tibok ng kanyang puso. Ito ang turo sa kanya ng kanyang ina, ang sikretong sangkap na hindi mabibili sa kahit saang palengke. Nang ihain niya ang isang maliit na bowl para matikman ni Callie, halos hindi humihinga si Lyra. Tinitigan muna ito ni Callie, tila nag-aalinlangan. Ngunit nang isubo niya ang unang kutsara, nakita ni Lyra ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Hindi ito nagsalita. Kumuha ulit ito ng isa pa at isa pa. Hindi masama, sabi ni Callie sa wakas. Ngunit ang tono nito ay sapat na para kay Lyra. Para sa isang lalaking puno ng pait, ang hindi masama ay katumbas na ng isang papuri.
Isinama nila ang adobong pusit ni Lyra sa menu bilang isang chef's special. Sa una, walang pumapansin, ngunit isang pamilya ang sumubok nito at narinig ni Lyra ang kanilang bulungan. Ang sarap, parang luto ng lola ko. Mula sa isang pamilya, naging dalawa hanggang sa unti-unti, ang mga tao ay nagsimulang magtanong tungkol sa bagong putahe. Ang dating tahimik na restaurant ay nagsimulang magkaroon ng mahinang ugong ng buhay. Ang mga staff na dati laging nakasimangot ay nagsimula na ring ngumiti kay Lyra. Isang hapon habang nagpapahinga sila, nilapitan siya ni Manang Fe, ang pinakamatagal ng waiter sa The Legacy. Alam mo, Iha, simula ni Manang Fe, matagal na naming hindi nakita si Sir Kali na ganyan. Kahit noong si Ma'am Sandy pa ang nandito, masaya siya, oo, pero iba. Parang laging may kulang. Ngayon, kahit paano, nakikita kong kumakain siya ng maayos. Ikinuwento ni Manang Fe ang nakaraan. Kung paano binuo ng ina ni Kali ang restaurant mula sa wala, kung gaano ito kasaya noon. Ikinuwento rin niya kung paanong ang pagdating ni Sandy ay nagdala ng karangyaan ngunit pati na rin ng isang artipisyal na kasiyahan. At kung paano gumuho ang lahat, pati na si Kali, nang umalis ito. Mahal na mahal niya si Ma'am Sandy. Malungkot na sabi ni Manang Fe. Ibibigay niya ang lahat para doon. Tumango lang si Lyra, ngunit may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang paalala na siya ay narito lamang dahil sa isang nawawalang singsing, isang simbolo ng pag-ibig ni Kali para sa ibang babae. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lyra ang maliliit na pagbabago kay Kali. Hindi na ito laging sumisigaw. Minsan iniiwanan siya nito ng isang bote ng tubig sa counter ng kusina. Isang gabi, nang pauwi na sila, nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Bakit? Tanong ni Lyra. Wala, mabilis na sagot ni Kali, sabay iwas ng tingin. Galingan mo pa. Darating ang isang food critic sa susunod na linggo. Kahit simpleng mga salita lang iyon, nagbigay iyon ng kakaibang kilig kay Lyra. Isang patunay na napapansin ni Kali ang kanyang pagsisikap. Ang kanilang mga usapan ay hindi na laging tungkol sa utang at sa singsing. Minsan ay tungkol na sa mga bagong recipe o sa mga problemang kailangang ayusin sa restaurant. Isang gabi, habang nag-aayos si Lyra ng kanyang mga gamit, bago umuwi, narinig niya si Kali na may kausap sa cellphone sa opisina nito. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Hindi niyo maintindihan, sabi ni Kali sa kausap. Ang boses ay puno ng desperasyon. Isang tono na ngayon lang narinig ni Lyra. Kailangan kong mahanap ang singsing na yon. Hindi dahil sa halaga nito, kailangan ko yon. Dahil iyon na lang ang natitira sa akin mula sa kanya. Iyon na lang ang patunay na minsan naging totoo ang lahat. Napatigil si Lyra. Ang mainit na pakiramdam na kanina'y bumabalot sa kanya ay biglang nanlamig. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng munting kilig ay biglang naglaho. Nakita niya si Kali mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang lalaking unti-unti na niyang nakikita bilang isang taong may pusong nasugatan ay bumalik sa pagiging isang lalaking alipin ng nakaraan. Napayuko si Lyra at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Tumingin siya sa malayo sa anino ni Kali na nababalot ng lungkot at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na sumasaksak sa kanyang puso.
Paano ako mahuhulog sa isang lalaking hindi pa rin kayang bitawan ang multo ng kanyang kahapon? Ang mga salitang binitawan niya sa telepono kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Kali. Ang totoo, hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Oo, hinahanap niya ang singsing. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakasama niya si Lyra, ang imahe ni Sandy ay unti-unting lumalabo. Ang amoy ng adobo ni Lyra ay mas nangingibabaw na kaysa sa pabango ni Sandy. Ang simpleng ngiti ni Lyra ay mas nagbibigay liwanag sa araw niya kaysa sa mga mamahaling regalo ni Sandy noon. Ngunit ang pride, ang sugat na hindi pa rin naghihilom, ang nag-uudyok sa kanya na hanapin ang singsing. Iyon ang simbolo ng kanyang kabiguan at kailangan niyang mabawi iyon para tuluyang makalimot. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ang The Legacy ay unti-unti nang bumabangon. Ang adobong pusit ni Lyra ay naging bukang-bibig na sa mga food blog. Ngayon, mayroon ng waiting list tuwing lunchtime. Nakikita niya si Lyra sa kusina, abala ngunit masaya. Ang enerhiya nito ay tila nakakahawa at pati siya ay nagsisimula ng maniwala na may pag-asa pa. Sir Kali, may naghahanap po sa inyo, sabi ni Manang Fe, ang mukha ay hindi maipinta. Sino raw? Tanong niya, abala sa pag-aayos ng mga resibo. Bago pa man makasagot si Manang Fe, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, isang boses na parang musika at lason sa kanyang pandinig. Kali, darling! Napahinto ang mundo ni Kali. Dahan-ahan siyang lumingon at doon, nakatayo sa gitna ng kanyang restaurant, ay si Cassandra Sandy de la Cruz. Mas maganda pa rin ito kaysa sa kanyang naaalala. Nakasuot ng isang eleganteng pulang damit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mga labi ay may mapang-akit na ngiti. Para siyang isang multo mula sa nakaraan na biglang nagkatawang tao. Sandy? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. I'm back, Kali. I missed you. Hindi alam ni Kali kung ano ang dapat maramdaman. Galit? Tuwa? Pagkalito? Ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Bakit ito bumalik? Pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot nito, anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumalik ako para sa iyo, Kali. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Sabi ni Sandy, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Isa itong eksena na kayang-kaya nitong gawin. Isang talento na laging nakakapagpalambot sa puso ni Kali noon. Hindi ganoon kadali, Sandy. I know, pero handa akong gawin ang lahat para maayos natin ito. Hinawakan ni Sandy ang kanyang kamay. Ang paghawak na iyon na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon ay parang nagbibigay ng kuryente ng pag-aalinlangan. Sa kabilang dako ng restaurant, mula sa siwang ng pinto ng kusina, nakita ni Kali si Lyra. Nakatayo ito roon, hawak ang isang sandok, ang mga mata ay nanlalaki, ang ngiti tato, ang ngiti na kanina'y nasa labi nito ay ganap nang nawala. Nakita ni Lyra ang lahat. Nakita nito ang paghawak ni Sandy sa kamay niya. Kali, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Sandy at sa isang iglap, yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Napatulala si Kali. Hindi niya ito itinulak, hindi niya ito niyakap pabalik. Ang kanyang isip ay blangko. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sandy ay biglang sumakal sa kanya. At sa sandaling iyon,
Ang tanging gusto niya ay ang amoy ng sinigang ni Lyra. Nakita niya ang pagtalikod ni Lyra mula sa kusina. Isang mabilis na pagtalikod, ngunit sapat na para makita niya ang sakit sa mga mata nito. Doon niya naramdaman ang isang matinding takot. Isang takot na mas matindi pa kaysa noong iwan siya ni Sandy. Ang takot na baka mawala sa kanya si Lyra. "Bitawan mo ako, Sandy," sabi niya sa wakas. Tinatanggal ang pagkakayakap nito. Marami nang nagbago. Ngunit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, sa apartment, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa dati. Hindi siya pinapansin ni Lyra. Naghahanda ito ng pagkain, naglilinis. Ngunit ang mga galaw nito ay parang robot. Walang nangiti, walang imik. "Lyra," tawag niya. Hindi ito lumingon. "Tungkol sa nakita mo kanina." "Wala po akong nakita, Sir Callie." Putol nito sa kanya. Ang boses ay malamig at formal. "Trabaho ko lang po ang magluto at maglinis. Wala po akong karapatang makialam sa personal na buhay ninyo." Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Callie. Ang Sir Callie ay bumalik. Ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas, mas mataas kaysa dati. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Kinabukasan, hindi na niya nakita si Lyra sa apartment. Isang maikling sulat lang ang nasa ibabaw ng lamesa sa kusina. "Sir Callie, maraming salamat po sa pagkakataon. Uuwi na po ako sa amin. Pakisabi na lang po kay Mang Tonyo na babayaran ko ang natitirang utang sa abot ng aking makakaya. Paumanhin po kung hindi ko nahanap ang singsing ninyo, Lyra." Ang sulat ay simple, walang bahid ng emosyon, ngunit para kay Callie, ito ang pinakamasakit na paalam na kanyang natanggap. Hinawakan niya ang papel at naramdaman niya ang isang malaking espasyo sa kanyang dibdib, isang espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong singsing. Nawala na si Lyra. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ang amoy ng isda at sari-saring paninda ay muling bumalot kay Lyra. Ito ang mundo niya. Ang maingay na palengke, ang sigawan ng mga tindera, ang init ng umaga. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na dito siya nararapat, na ang ilang linggong paninilbihan sa gintong palasyo ni Callie ay isang panaginip lang, isang kabanata na kailangan ng isara. Ngunit sa bawat paghihiwa niya ng sibuyas, naaalala niya ang kusina ng The Legacy. Sa bawat tumpok ng bigas, nakikita niya ang galit sa mga mata ni Callie noong una silang magkita. At sa bawat sandali ng katahimikan, naririnig niya ang malungkot nitong boses habang nagkukwento tungkol sa kanyang ina. "Lyra! Lyra, anak!" Ang nanginginig na boses ni Mang Tonyo ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang tiyoy niya ay namumutla, ang mga mata ay puno ng takot. "Anak, kailangan nating umalis dito pansamantala." "Bakit po, tiyo?" Nag-aalalang tanong ni Lyra. Bago pa man makasagot si Mang Tonyo, dalawang lalaking malalaki ang katawan ang biglang humarang sa kanilang pwesto. Ang mga tingin nito ay matatalim, tila mga asong gubat na handang manila. "Tonyo, akala mo ba makakatakas ka sa amin?" Sabi ng isa, ang boses ay magaspang. "Ang utang mo, kailan mo babayaran?" Nagtago si Mang Tonyo sa likod ni Lyra. "Sandali lang mga boss, kaya kinukuha ko na ang pera." "Pera? Anong pera? Ang sabi mo, bayad na ang lahat dahil sa pamangkin mo." Doon naintindihan ni Lyra ang lahat. Ang 50,000 na inutang ni Mang Tonyo kay Callie ay isang bahagi lang pala.
mayroon pa itong ibang pinagkakautangan, mga taong mas mapanganib kaysa kay Kali. Ang pagsasakripisyo niya ay hindi pa pala sapat. Pakiusap po, bigyan niyo pa po kami ng panahon, pagmamakaawa ni Lyra. Ako po ang bahala, babayaran po namin kayo. Tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ikaw? Saan ka kukuha ng pera? Sa pagtitinda ng gulay? Nagtawanan ng dalawa. 1 linggo, binibini. 1 linggo o itong tiyuhin mo ang gagawin naming pambayad. Nang makaalis ang mga lalaki, napaupo si Mang Tonyo sa isang sako ng bigas. Nanginginig. Niyakap siya ni Lyra. Pinipigilan ang sariling mga luha. Ang takot at pag-aalala para sa tiyuhin niya ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang kumita ng mas malaking pera. Kinahapunan, habang nag-iisip kung saan hahanap ng dagdag na trabaho, napadaan siya sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Sa loob sa isang mesang nasa sulok, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Diego Alarcon. At ang kasama nito ay mas nagpatindig ng kanyang mga balahibo, si Sandy de la Cruz. Nagtago si Lyra sa likod ng isang poste, sapat na malapit para marinig ang kanilang pinag-uusapan. The plan is working perfectly, Diego, sabi ni Sandy humihigop ng kape. Kali is eating out of the palm of my hand. Konting lambing pa at sigurado akong pipirmahan na niya ang mga papeles para ibenta ang The Legacy. Good, sagot ni Diego, ang ngiti ay puno ng tagumpay. Make sure na sa akin niya ibebenta. I want to see that restaurant burn to the ground, just like how his father destroyed my family's business. Napatakip si Lyra sa kanyang bibig. Isang paghihiganti, kaya pala ganoon na lang ang galit ni Diego kay Kali. And what about that stupid ring? Tanong ni Sandy. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang lupa kung saan nakatayo ang restaurant. Iyon ang totoong yaman. Hayaan mo na yung Lyra na yon na maghanap. She's out of the picture. Isang hamak na tagaluto lang naman siya. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Lyra. Hindi lang pala siya isang osana sa paningin ni Kali, kundi isang hamak na tagaluto sa mata ng lahat. Ngunit ang sakit ay napalitan ng isang matinding pag-aalala. Si Kali ay nasa panganib. Niloloko siya ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang sabihin kay Kali ang totoo. Hindi na dahil sa utang, hindi na dahil sa singsing. Kailangan niyang bumalik dahil sa ayaw man niyang aminin, may nararamdaman na siyang higit pa sa awa para sa lalaking iyon. Nang gabing iyon, naglakas loob siyang bumalik sa The Legacy. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Handa na siyang harapin ang galit ni Kali, ang pangmamata ni Sandy para lang sabihin ang katotohanan. Ngunit nang sumilip siya sa isaming bintana ng restaurant, ang lahat ng lakas niya ay biglang nawala. Sa loob, sa paboritong mesa ni Kali, nakaupo ito kasama si Sandy. Hindi sila nag-aaway, hindi sila seryoso, sila ay nagtatawanan. Ang tawa ni Kali ay umalingaw-ngaw, isang tunog na minsan lang niyang narinig. Mukha silang masaya, mukha silang isang perpektong magkasintahan na nagkabalikan. Nang hina ang mga tuhod ni Lyra. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na katotohanan. Tila isang sampal sa kanya ang eksenang iyon. Para saan pa ang pagbabalik niya? Para saan pa ang katotohanang dala niya kung ang taong gusto niyang iligtas ay mukhang masaya na sa kanyang bilangguan? Tumalikod si Lyra,
Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-asa na kanina'y nag-aalab sa kanyang puso ay biglang namatay. Paano ko siya ililigtas? Kung mukha namang siya na mismo ang sumusuko, 1 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Lyra. Ang The Legacy ay muling umugong ng buhay dahil sa muling pagdating ni Sandy. Ngunit para kay Callie, ang ingay na iyon ay parang isang patay na tunog. Ang bawat hapunan kasama si Sandy ay parang isang pelikulang paulit-ulit na pinapanood. Alam na niya ang bawat linya, bawat ngiti na hindi totoo. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na ito ang gusto niya. Ang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit ang bawat kagat niya sa mga mamahaling putahe ni Sandy ay walang lasa. Ang bawat yakap nito ay walang init. Ang bawat gabi ay mas lalong malamig nang wala ang presensya ni Lyra. Ang amoy ng adobong pusit na luto ni Lyra ay tila nakabaon na sa kanyang memorya, hindi maalis. Callie, ano ba? Wala ka ba talagang gana sa akin? Tanong ni Sandy isang gabi habang naghahapunan sila sa kanyang apartment. Hindi sa ganoon, Sandy, sabi niya pilit nang umingiti. Pagod lang ako. Pagod? O may iba kang iniisip? Mapansin ni Sandy ang pag-iiba ng kanyang tono, yung katulong mo, 'di ba? Napakunot ang noo ni Callie. Wala kang alam tungkol kay Lyra. Oh, really? Alam ko ang lahat, Callie. Isa lang siyang hamak na babae mula sa palengke. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Na siya ang nagbalik ng legacy sa'yo? Ha? Pinilit ni Sandy na tumawa, ngunit parang pilit din. Ako ang magpapabalik sa iyo sa tuktok, Callie. Makakalimutan mo rin yang si Lyra. Ang bawat salita ni Sandy ay parang pako sa kanyang puso. Hindi siya magpapapansin, ngunit sa hindi niya inaasahan, ang bawat pagdepensa ni Sandy kay Lyra ay mas nagpapalinaw sa kanya ng mga bagay-bagay. Mas nakikita niya ang peke sa bawat ngiti at salita ni Sandy. Pagkatapos umalis ni Sandy, umupo si Callie sa sofa. Iniisip ang lahat ng nangyari. Bakit niya ba hinayaang umalis si Lyra? Bakit niya hinayaang pumasok muli si Sandy sa buhay niya? Ang kanyang mga desisyon ay puro mali. Biglang nahulog ang kanyang tingin sa isang maliit na velvet box sa ibabaw ng lamesa, ang lalagyan ng engagement ring. Kinuha niya ito. Kahit walang laman, ito pa rin ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa nahalal kay Sandy. O ito ang simbolo ng kanyang kabiguan. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing mula sa loob ng box. Ang singsing na inakala niyang nawawala. Ang singsing na bumalik kasama ni Sandy. Tinitigan niya ito ng matagal. Napansin niya ang isang kakaibang gasgas sa gilid. Isang maliit na imperfection na hindi niya naaalala na naroon dati. Ang kanyang puso ay bumilis ng tibok. May mali. Masyado siyang abala sa kanyang sakit para mapansin ito noon. Inilabas niya ang kanyang magnifying glass. Nang masuri niya ang singsing, halos mawalan siya ng hininga. Hindi ito ang singsing niya. Ang brilyante ay bahagyang mas maliit. Ang pagkakaukit ng kanyang inisyal at ni Sandy ay hindi eksakto. Ang singsing na nasa kamay niya ay isang perpektong replika, ngunit hindi ito ang original. Sandy! Bulong niya, ang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Pinagtaksilan siya nito. Muling pinagtaksilan. Agad siyang nagtungo sa apartment ni Sandy. Nagdilim ang paningin niya. Ang galit na matagal nang nakabaon ay biglang kumawala.
Nang makita niya si Sandy, na kalmadong nag-iimpake, agad niyang inihagis ang singsing sa lamesa. "Ano to, Sandy? Ano tong singsing na to?" Nagulat si Sandy, ngunit mabilis nitong nabawi ang poise. "Ano ba ang pinagsasabi mo, Callie? Iyan ang singsing mo." "Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi ito ang singsing ko. Saan mo itinago ang totoo kong singsing? O ibinenta mo na?" Humigpit ang kanyang hawak sa braso ni Sandy. Napadaing si Sandy. Sa wakas, sumuko ito. Okay, hindi iyan ang original. Pero hindi ko alam kung nasaan ang totoo. Iniwan ko yon sa apartment mo nang umalis ako. Baka nga nakuha na yon ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, ang pangalan ng tiyuhin ni Lyra ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Oo, at ang totoo, Callie, alam kong may iba pa sa singsing na yon. Hindi lang ordinaryong singsing yon, sabi ni Sandy, lumakas ang boses. Narinig ko si Diego, nakausap ang isang abogado tungkol sa isang lumang lupa at ang singsing na yon ang susi daw sa isang kasulatan. May kinalaman iyan sa luma mong titulo ng lupa sa The Legacy. Pero hindi ko alam ang detalye. Ang sabi lang niya, may isang matandang miyembro ng pamilya Alcantara na nagtatago ng isang malaking sikreto. Nabigla si Callie, isang matandang sikreto ng pamilya, ang lupa ng The Legacy sa The Legacy? Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila naguhulog ng bomba sa kanyang isipan. Hindi lang pala isang simpleng engagement ring ang nawawala, kundi isang susi sa isang mas malalim na misteryo. At si Mang Tonyo, ang tiyuhin ni Lyra, ang tanging nakakaalam kung saan ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi na galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang matinding pag-aalala. Kung may iba pang nakakaalam tungkol sa singsing at sa sikreto nito, mas lalong nasa panganib si Lyra at ang tiyuhin nito. Tumalikod siya kay Sandy, ang kanyang isipan ay abala sa mga bagong impormasyon. Kailangan niyang hanapin si Lyra. Ngayon na, kailangan niyang malaman ang totoo at sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay hindi na ang singsing para kay Sandy, kundi ang singsing para kay Lyra. Ang gabi na iyon kung saan nakita niya si Callie at Sandy na masayang nagtatawanan sa The Legacy ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Lyra. Pinilit niyang kalimutan ang lahat. Si Callie, ang restaurant, ang mga pangarap na panandaliang namuo sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang presensya ni Callie, ang amoy nito, ang init ng tingin nito. Ang utang ni Mang Tonyo sa mga masasamang tao ay patuloy na lumalaki. Ang isang linggong palugit ay halos matatapos na. Ang takot ay bumabalot sa buong bahay nila. Kailangan niyang kumilos. Habang naglilinis ng mga lumang gamit sa bodega ni Mang Tonyo, umaasa siyang makakita ng anumang bagay na may halaga na pwedeng ibenta. Sa isang lumang kahon, sa ilalim ng mga luma at alikabok na libro, nakita niya ang isang maliit, makintab na bagay, isang singsing. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinuha niya ito. Hindi ito ang singsing na ginagamit ni Callie. Mas luma ito. Ang disenyo ay mas kakaiba. At sa halip na isang brilyante, ito ay mayroong isang malaking dilaw na bato sa gitna na may nakaukit na isang kakaibang simbolo. Isang araw at isang buwan na magkasama na babalot ng isang ahas. "Tiyo, ano po itong singsing na to?" tanong ni Lyra kay Mang Tonyo na kasalukuyang nakikipag-usap sa kapitbahay. Nagulat si Mang Tonyo nang makita ang singsing. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha ito. "Nasaan mo ito nakuha, Lyra?"
Hindi ko naaalala ang singsing na yan. Nahanap ko po sa lumang kahon. May nakaukit po na kakaibang simbolo. May alam po ba kayo tungkol dito? Napatingin si Mang Tonyo sa singsing at biglang lumalim ang kanyang muka. Ay anak, iyan ang singsing na ipinangsangla sa akin ng isang matanda noon. Sabi niya, galing daw yan sa isang lumang pamilya. Hindi ko alam na nandyan papalayan. Ang singsing ni Kali, gulat na tanong ni Lira. Kung ito ang singsing, bakit hindi ito kamukha ng ipinapakita ni Kali? Hindi na maalala ni Mang Tonyo ang buong detalye dahil sa katandaan at sa pagkalito dulot ng problema. Ngunit sinabi niyang, sabi ng matanda, may sumpa raw yan sa mga alkantara. Lahat daw ng magmamay-ari niyan, hindi magtatagal ang pag-ibig. Ang sumpa ng alkantara. Ang mga salitang iyon ay tila bumalik sa kanya. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga daliri habang hinahawakan ang singsing. Kung ito ang tunay na singsing ni Kali, kung ito ang sumpa ng pamilya Alcantara, ibig sabihin ba nito na ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Kali ay dahil sa singsing na ito? Naging abala si Lira sa paghahanap ng mga libro sa silid aklatan sa bayan. Sa loob ng ilang araw, ginugol niya ang oras sa paghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa sumpa ng Alcantara o sa simbolo ng araw at buwan na may ahas. Sa wakas, nakakita siya ng isang lumang libro ng folklore at kasaysayan ng mga lumang pamilya sa lugar. Nakasulat doon ang tungkol sa isang matandang pamilya, ang mga Alcantara, na dumanas ng trahedya sa pag-ibig. Ang simbolo ng araw at buwan na may ahas ay simbolo ng pagkakaisa. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging simbolo ito ng isang sumpa na ang bawat pag-ibig na tatakayin ng mga tagapagmana ay magtatapos sa kapahamakan, maliban kung ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ang magtatanggal nito. Ang singsing na iyon ay hindi lang isang singsing, kundi isang pamana at isang susi. Naintindihan ni Lira ang lahat. Hindi lang tungkol sa utang ang problema. Hindi lang tungkol sa pagkawala ng singsing. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng sakit na dinanas ni Kali. Ang kalungkutan at pait nito ay hindi lang dahil kay Sandy, kundi dahil din sa pabigat ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Kailangan niyang kausapin si Kali. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Ang singsing na ito ang magpapalaya sa kanya mula sa nakaraan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid aklatan. Ang singsing ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ngayon, mayroon siyang pag-asa, hindi lang para sa kanyang tiyuhin, kundi para kay Kali. Ngunit habang papunta siya sa sakayan, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang dalawang malalaking lalaki, ang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Ito ang mga tao ni Diego Alarcon. Ikaw ba si Lira Ramirez? Tanong ng isa. Nanginginig ang mga tuhod ni Lira. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang hinawakan ng mga lalaki at tinakpan ang kanyang bibig. Ang singsing! Ibigay mo ang singsing, sabi ng isa, habang kinukuha ang singsing sa mahigpit niyang pagkakahawak. Nagpupumiglas si Lira, ngunit walang silbi. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang huling nakita niya ay ang mga ilaw ng sasakyan na unti-unting lumalayo at ang singsing na nasa kamay na ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang huling iniisip ay si Kali. Nagmamadaling bumalik si Kali sa kanyang apartment, ang isipan ay puno ng kaguluhan. Ang mga sinabi ni Sandy tungkol sa singsing
at sa sikreto ng pamilya Alcantara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya tungkol sa tunay na motibo ni Sandy ay nagkatotoo. Hindi siya mahal nito, ginamit lang siya. At si Mang Tonyo, ang tiyuhin ni Lyra ang susi, kailangan niyang kausapin ito. Higit sa lahat, kailangan niyang hanapin si Lyra. Isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya. Kung alam ni Diego ang tungkol sa singsing at sa potensyal nitong halaga, siguradong hahanapin nito si Lyra at Mang Tonyo. Hindi na niya pinansin si Sandy na ngayon ay nag-iisa sa apartment, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ang tanging mahalaga ay si Lyra, ang babaeng yon na kanyang pinag-initan ng ulo, na kanyang pinahiya, na kanyang pinagtulakan palayo, ay ngayon ang tanging nakakaalam ng katotohanan. At ito ay nasa panganib dahil sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ni Mang Tonyo, sinalubong siya ng mga kapitbahay na nagkakagulo. "Sir Kali, nawawala po si Lyra," sigaw ng isang matandang babae. "Sinakay daw po sa isang itim na van kanina at nakita po namin, kinuha daw po ang isang lumang singsing na hawak ni Lyra." Parang binagsakan ng langit at lupa si Kali. Huli na siya. Masyado siyang naging bulag sa kanyang sariling sakit. Agad niyang kinausap si Mang Tonyo na nanginginig sa takot. Isinalaysay nito ang lahat, ang lumang singsing, ang sumpa at ang pagmamadali ni Lyra na sabihin sa kanya ang totoo. Nasa panganib si Lyra, Tyo, at lahat ito ay dahil sa akin, sabi ni Kali. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya, narinig niya ang isang pamilyar na boses, ang boses na nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto. "Kali, akala ko ba matalino ka? Kung hinayaan mo lang sana akong bilhin ang restaurant mo, hindi sana mangyayari ito." Si Diego Alarcon. "Nasaan si Lyra, Diego? Ano ang ginawa mo sa kanya?" sigaw ni Kali. "Ay, ang katulong mo, nasa mabuting kalagayan siya sa ngayon, pero hindi ko masisiguro kung gaano katagal. Alam niya ang tungkol sa singsing, Kali, at alam niya ang tungkol sa iyong legacy." Ang boses ni Diego ay puno ng panunuya. "Anong gusto mo?" "Simple lang, ang legacy. Ang legacy. Alam kong mahalaga sa iyo ang lupa na iyan. Ibigay mo sa akin. Pirmahan mo ang papeles ng paglilipat ng titulo at pakakawalan ko si Lyra. Kung hindi, huwag mong asahan na makikita mo pa siyang buhay o ang singsing." Napatigil si Kali. Ang legacy, ang pangarap ng kanyang ina, ang tanging natitira sa kanya. Ngunit si Lyra. Isang video message ang dumating sa kanyang cellphone. Ito ay si Lyra. Nakatali ang mga kamay nito, nakatakip ang bibig. Ang mga mata nito ay puno ng takot, ngunit may kakaibang kinang ng pagmamakaawa. Isang hiling na hindi niya kayang baliwalain. Tila nagsasabi ito na, "Tulungan mo ako, Kali." Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang mga pader na kanyang itinayo ay gumuho na. Si Lyra, ang babaeng nagbalik ng kulay sa kanyang buhay, ang babaeng nagturo sa kanya na muling umasa. Ngayon, kailangan niyang pumili. Ang legacy, ang pamanang gusto niyang ipaglaban, o ang buhay at kaligtasan ng babaeng kanyang minamahal. Ang mga salita ni Sandy tungkol sa sumpa ng Alcantara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lahat daw ng magmamay-ari niyan, hindi magtatagal ang pag-ibig. Kung totoo ang sumpa, paano niya maililigtas si Lyra?
kung ang kapalaran ng kanilang pamilya ay nakatakda na. Ngunit ang mukha ni Lyra sa video, ang kanyang mga mata na nagmamakaawa, ang kanyang pagiging inosente sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa o pait ng nakaraan. Tumunog muli ang telepono. Si Diego. Ano, Kali? Pipirma ka na ba? O hahayaan mong mamatay ang katulong mo? Hinawakan ni Kali ang kanyang telepono. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ngunit kasabay nito ay isang desisyon na walang balikan. Ang kanyang puso ay nakakaramdam ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap. Diego, sabi ni Kali, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may matinding kapasyahan. Kailangan nating magkita. Ngayon, may kondisyon ako. Hindi niya hahayaang may mangyari kay Lyra. Hindi niya hahayaang matalo siya sa larong ito. Kahit pa nangangahulugan ito na mawawala ang lahat. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang iligtas si Lyra. Kahit pa kapalit nito ang kanyang sariling legacy. Ang hangin sa loob ng abandonadong bodega kung saan sila nagkita ni Diego ay mabigat at amoy kalawang. Si Kali ay nag-iisa, dala lamang ang isang briefcase na naglalaman ng mga dokumento ng The Legacy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Sa kabilang dulo ng bodega, nakatayo si Diego. Ang kanyang mukha ay may nangingiti ng isang demonyo na nanalo na sa laban. Sa likod niya, nakaupo si Lyra sa isang silya. Nakatali pa rin at may dalawang malalaking lalaki na nakabantay sa kanya. Nang magtama ang mga mata nila ni Lyra, nakita niya ang takot dito, ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng tiwala. Isang tiwala na nagbigay sa kanya ng lakas. Nandito na ako, Diego. Pakawalan mo na siya. Sabi ni Kali, ang boses ay matatag. Hindi ganoon kabilis, Kali, tumawa si Diego. Ang papeles muna. Inilapag ni Kali ang briefcase sa isang kalawangin na drum sa pagitan nila at binuksan ito. Ito ang deed of sale, nakapirma na. Sa'yo na ang The Legacy. Ngayon, si Lyra. Kinuha ni Diego ang mga dokumento. Sinuri ito ng mabilis. Isang ngiti ng kasakiman ang gumuhit sa kanyang labi. Magaling na bata. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga ito, isang pamilyar na boses ang pumutol sa katahimikan. Huwag kang maniwala sa kanya, Kali. Mula sa anino, lumabas si Mang Tonyo kasama ang dalawang tapat na staff mula sa The Legacy, ang kusinero at ang pinakamatagal na waiter. May hawak silang mga tubo at piraso ng kahoy. Hindi sila mukhang mandirigma, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng katapangan. Tiyo, gulat na sabi ni Lyra. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Diego, nagulat. Hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat, Diego. Sigaw ni Kali, ito na ang hudyat. Mabilis niyang sinipa ang drum, tumalsik ang mga papel sa ere at sinugod niya ang isa sa mga tauhan ni Diego. Nagsimula ang isang magulong labanan. Si Kali na puno ng galit at adrenaline ay nakipagsuntukan. Si Mang Tonyo at ang dalawang staff, sa kabila ng kanilang edad, ay buong tapang na lumaban para protektahan sina Kali at Lyra. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Lyra ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para kalagin ang lubid sa kanyang mga kamay.
Nang makawala, kinuha niya ang isang piraso ng bakal sa sahig at buong lakas na ipinalo sa likod ng isa pang tauhan ni Diego na akmang sasaksakin si Kali. Bumagsak ang lalaki. Napatingin si Kali kay Lyra, gulat at puno ng paghanga. Sa gitna ng panganib, ang babaeng akala niya'y mahina ay nagpakita ng pambihirang tapang. "Kali, mag-ingat ka!" sigaw ni Lyra. Ngunit si Diego ay mas mabilis. Kinuha niya ang singsing mula sa kanyang bulsa at itinutok ito kay Kali. "Tapos na ang laro, Alcantara. Mamatay ka na kasama ng sumpa ng pamilya mo." Sa sandaling iyon, isang anino ang muling gumalaw mula sa dilim. "Hindi pa tapos ang lahat, Diego." Si Sandy. Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang kanyang cellphone na tila nagre-record ng lahat. Ang kanyang mukha ay hindi na mapagkunwari. Ito ay puno ng galit at pagkamuhi. Hindi para kay Kali, kundi para kay Diego. "Sandy, anong ginagawa mo rito, traidor?" Bulalas ni Diego. "Akala mo ba hahayaan kitang gamitin ako at pagkatapos ay itatapon na lang?" "Mapait na," sabi ni Sandy. "Nasa akin ang lahat ng ebidensya ng mga panloloko mo, Diego, mula sa financial fraud hanggang sa kidnapping na ito." Natigilan si Diego. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa purong sindak. Ito ang hindi niya inaasahan. Sinamantala ni Kali ang pagkakataon, sinugod niya si Diego at sa isang malakas na suntok, bumagsak ito sa sahig, walang malay. Ang singsing ay tumalsik mula sa kamay nito at gumulong sa sahig na semento. Nang matapos ang lahat, ang tanging maririnig na lang ay ang hingal ng bawat isa. Agad na nilapitan ni Kali si Lyra at kinalagan ang natitirang tali sa kanyang mga paa. "Okay ka lang? Sinaktan ka ba nila?" Tanong ni Kali. Ang kanyang mga kamay ay marahang sinusuri ang mga braso at muka ni Lyra. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay hindi maitatago. Umiling si Lyra, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa at sa nakikitang pag-aalala sa mga mata ni Kali. "Okay lang ako. Salamat sa iyo." Hinawakan ni Kali ang kanyang mukha at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang bodega, si Diego, si Sandy, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita nila ay ang isa't isa. "Ipinusta ko ang The Legacy para sa iyo, Lyra." Halos pabulong na sabi ni Kali. "Dahil natanto ko na ikaw ang tunay kong legacy." Sa gitna ng kalawang at alikabok, sa gitna ng panganib na kanilang sinuong, isang katotohanan ang lumitaw, mas maliwanag pa kaysa sa anumang brilyante. Ang laban para sa pamana ay naging isang laban para sa pag-ibig. At sa laban na iyon, sila ang nanalo. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ang pumutol sa katahimikan sa loob ng bodega. Dumating sila kasama ang mga ambulansya. Habang si Diego at ang kanyang mga tauhan ay dinadampot ng mga awtoridad, si Lyra ay nakatayo sa isang sulok, nakabalot sa jacket ni Kali. Ang init mula sa damit nito ay tila isang yakap na nagbibigay ginhawa sa kanyang nanginginig pa ring katawan. Nilapitan siya ni Sandy. Ang dating aroganting babae ay mukha ng pagod at puno ng pagsisisi. "Lyra," mahinang sabi nito, "patawarin mo ako, naging bulag ako sa ambisyon at pera." Hindi sumagot si Lyra, tinitigan lang niya ito. Si Diego, "Minahal ko siya noon." Pagpapatuloy ni Sandy, tila kinakausap ang sarili. "Pero ginamit niya lang ako para sa kanyang paghihiganti sa pamilya Alcantara.
Nang malaman kong balak kanyang saktan, hindi ko na kinaya. May mga kasalanan akong hindi na mabubura, pero ang hayaan kang mapahamak ay hindi isa sa mga iyon. Inabot nito ang isang maliit na memory card kay Lyra. Nandyan ang lahat, ang mga pag-uusap nila, ang mga plano, gamitin niyo yan. Tumango si Lyra, isang tahimik na pagtanggap ng kapatawaran. Lahat sila ay biktima sa iba't ibang paraan. Nang makaalis na ang mga pulis at si Sandy, naiwan silang apat, si Lyra, si Callie, si Mang Tonyo at ang singsing na ngayon ay nasa kamay na ni Callie. Ang singsing na ito, simula ni Callie, tinititigan ang lumang alahas. Ito pala ang dahilan ng lahat, ang sumpa. Hindi po iyan sumpa, Sir Callie, sabi ni Lyra, ang boses ay malambing na. Isa po iyang paalala. Kinuha ni Lyra ang singsing. Ayon po sa librong nabasa ko, ang singsing na ito ay ginawa para sa unang alkantara at sa kanyang minamahal, isang simpleng babae na galing sa bukid. Ang araw ay sumisimbolo sa kayamanan at kapangyarihan ng mga alkantara. Ang buwan sa simpleng ganda at kabutihan ng babae. At ang ahas na bumabalot sa kanila ay simbolo ng pagsubok na kailangan nilang pagdaanan para maging isa. Nagpatuloy siya. Ngunit ang mga sumunod na henerasyon ng alkantara ay naging sakim. Pinili nila ang kapangyarihan at yaman kaysa sa tunay na pag-ibig. Kaya ang singsing ay naging sumpa dahil hindi nila naintindihan ang tunay nitong kahulugan. Ang sabi sa alamat, ang sumpa ay mababali lamang kung ang isang tagapagmana ay handang isakripisyo ang kanyang araw, ang kanyang kayamanan, ang kanyang legacy, para sa kanyang buwan. Napatingin si Callie kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at realisasyon. Ang lahat ay nag-uugnay. Ang ginawa niyang pagpusta sa The Legacy para kay Lyra, iyon ang sakripisyo. Ipinusta mo ang The Legacy para sa akin. Bulong ni Callie, inuulit ang kanyang mga salita kanina, ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. At ikaw naman, sabi ni Callie, hinahawakan ang kamay ni Lyra. Ikaw ang nagbalik ng liwanag at pag-asa sa The Legacy. Ikaw ang buwan ko, Lyra. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bodega, dahan-dahang inilapit ni Callie ang kanyang mukha kay Lyra. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pagpapalaya, ng pagtanggap at ng isang bagong simula. Sa halik na iyon, naramdaman ni Lyra ang paghilom ng lahat ng sugat, ang sa kanya at ang kay Callie. Ang pait ay napalitan ng tamis, ang galit ay napalitan ng pag-unawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kinuha ni Callie ang singsing. Ngunit sa halip na isuot sa sarili niyang daliri, dahan-dahan niya itong isinuot sa daliri ni Lyra. Hindi ito engagement ring, Lyra. Nakangiting sabi ni Callie. Ito ay isang pangako na mula ngayon ang legacy ko ay hindi na isang gusali o isang pangalan. Ang legacy ko ay ikaw at ang pamilyang bubuuin natin. Niyakap ni Lyra si Callie ng mahigpit, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Si Mang Tonyo na tahimik na nanonood mula sa malayo ay napangiti. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sumpa ay nabali na. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa pag-ibig na handang magsakripisyo. Ang katotohanan ay hindi nakatago sa isang alamat, kundi sa bawat halik, bawat yakap at bawat pangako na kanilang binuo mula sa mga abo ng kanilang nasirang kahapon.
Makalipas ang 6 na buwan, ang The Legacy ay hindi na isang lugar ng mga multo ng nakaraan. Ito ay naging isang tahanan. Ang dating malamig at malungkot na restaurant ay puno na ngayon ng buhay, tawanan at ng hindi mapantayang amoy ng mga lutong bahay na pagkain. Sa gitna ng kusina, si Lyra, na suot ang isang puting-puting chef's uniform, ay parang isang reyna na naghahari sa kanyang kaharian. Ang kanyang adobong pusit na may gata ay naging alamat na, ngunit marami pang ibang putahe ang kanyang nilikha. Bawat isa ay may kwento, bawat isa ay may piraso ng kanyang puso. Hindi na siya ang mahiyain at takot na babae mula sa palengke. Siya na ngayon si Chef Lyra Ramirez Alcantara, ang puso at kaluluwa ng The Legacy. Si Calix naman, hindi na rin ang mapait at galit na lalaki na nakilala ni Lyra. Ang mga guhit ng lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng mga guhit ng ngiti. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang arkitekto. Ngunit ang kanyang prioridad ay naroon na sa restaurant sa tabi ni Lyra. Madalas makikita siya sa dining area, personal na kinakausap ang mga customer, ibinabahagi ang kwento ng bawat pagkain at higit sa lahat, ipinagmamalaki ang kanyang asawa. Ang sikreto, sasabihin niya sa mga nagtatanong, ay wala sa recipe, nasa pagmamahal. At titingin siya sa kusina kung saan abala si Lyra at ang tingin na iyon ay sapat ng paliwanag. Si Mang Tonyo, matapos malagpasan ang kanyang problema sa sugal sa tulong na Kali at Lyra, ay naging tapat na greeter at taga-asikaso ng mga customer sa pinto. Ang kanyang mainit na pagbati at masayang disposisyon ay naging parte na ng karanasan sa The Legacy. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa isang maliit na hardin na itinayo ni Kali sa likod ng restaurant, hinawakan ni Kali ang kamay ni Lyra. Sa daliri nito, nakasuot pa rin ang lumang singsing ng mga Alcantara. Hindi na bilang sumpa, kundi bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Sa kabilang kamay naman nito, sa ring finger, ay isang simple ngunit eleganteng wedding band. Naaalala mo ba noong una tayong magkita? Tanong ni Kali, nakangiti. Galit na galit ako sa'yo. Paano ko makakalimutan? Tumawa si Lyra. Ginawa mo akong osana. Akala ko katapusan na ng mundo ko. Iyon pala, simula pa lang, malambing na sabi ni Kali. Simula ng mundo ko, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, Lyra. Matagal na kitang pinatawad, Kali. Sagot ni Lyra, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Dahil ang lahat ng iyon ang nagdala sa atin dito. Tumingin sila sa restaurant, sa mga ilaw na nagsisimula ng sumindi para sa hapunan, sa mga staff na masayang naghahanda. Ang The Legacy ay hindi na lang pamana ng ina ni Kali. Ito ay naging pamana na nila. Isang legacy na binuo mula sa mga pira-pirasong pangarap, tinahi ng pagpapatawad at pinatibay ng pag-ibig na sinubok ng panahon. Isang batang waiter ang lumapit sa kanila. Chef Lyra, Sir Kali, may nagpadala po nito para sa inyo. Isang maliit na kahon. Nang buksan nila, laman nito ay isang maliit na silver na kubyertos na may nakaukit na For the Little Legacy. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit sa ilalim nito ay isang maikling sulat. Sana mahanap nyo ang kaligayahang hindi ko nahanap. Deserve nyo yan. Nagkatinginan sina Kali at Lyra. Alam nila kung kanino galing. Isang ngiti ng pagtanggap at kapayapaan ang gumuhit sa kanilang mga labi.
hinawakan ni Kali ang tiyan ni Lyra, kung saan nagsisimula ng umbok ang kanilang munting legacy. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Mrs. Alcantara? Kasama ka. Sagot ni Lyra. Ang mga mata ay nagniningning. Lagi akong handa. At sa paglubog ng araw, habang ang halimuyak ng masarap na pagkain ay nagsisimulang humalo sa hangin ng gabi, ang dalawang puso na pinagtagpo ng isang nawawalang singsing at pinagbuklod ng isang naghihingalong legacy ay natagpuan ang kanilang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa. Ang naging halik ng tadhana ay naging isang walang hanggang sumpa ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Calix at Lyra, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas at paghilom ng mga sugat ng kahapon. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Halik ng Tadhana. Sa loob ng ilang linggo, sinamahan niyo kami sa bawat luha, bawat ngiti, bawat pagsubok na pinagdaanan ni Kali at Lyra. Kayo ang nagbigay buhay sa kanilang kwento at para sa amin, iyan ang pinakamalaking regalo. Bilang inyong manunulat, isang karangalan ang makalikha ng mundong ito para sa inyo. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bawat kirot, bawat pag-asa at bawat tagumpay ni Kali at Lyra. Naging bahagi sila ng aking puso at umaasa akong ganoon din sa inyo. Ang bawat karakter ay may aral na nais ituro, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahal, kundi sa kakayahang magpatawad, unawain ang sakit ng isa't isa, at maghanap ng lakas sa gitna ng kahinaan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa kahit patila walang-wala na, at sa paniniwala na ang bawat pagsubok ay mayroong gintong aral. Ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga granding regalo o matatamis na salita, kundi sa bawat maliit na aksyon, sa bawat pagtanggap at sa kakayahang buuin ang isa't isa mula sa mga basag na piraso. Sana ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang pag-asa sa inyong mga puso. Naway naramdaman ninyo ang init ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang kagandahan ng isang bagong simula. Ikinagagalak po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa Ang Halik ng Tadhana. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Ano ang karakter na pinaka-nakakuha ng inyong atensyon? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga kaisipan. Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento, lubos na gumagalang. Pusong Tagalog TV.